pag-usapan natin itong rally at nang tayo ay may pagtawanan. So comedy naman tayo, masyado tayo seryoso ha. Pagtawanan natin yung rally. Bukod sa rally sa EDSA Shrine, una na ring nangalampag ang ilang grupo sa People Power Monument. Inip na raw silang ma-impeach ang vice-presidente. Galawang makabayaran black. Di ba? Pansin mo ito mga komunista na ito. Ito makabayaran black. Ay, sarap yung pagtawanan. Ang balita ko, ang dami nyo raw, 250. Ay! VP Sara, mag-resign ka na. Magpa-impeach ka na. Ang dami nag-rally, 250. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Alas 9 kaninang umaga, nagmarchang higit 4,000 galit na galit pa si Kuya. Magdalo at iba pang Magdalo sa White Plains Avenue papunta Magdalo. Sa dami ng dumalo, nagdulot ito ng traffic. Sa daming dumalo. 250 yung dumalo, nag-traffic pa. Samantalang yung rally ng Iglesia ni Cristo na nilahukan ng marami pa grupo, milyon, hindi nag-traffic. Bobo talaga tong mga to. 250 na nga lang nag-rally, traffic pa. Magdalo, hoy Trillanes, boboy. Ayusin nyo yun. Alam mo kaya pinagtatawanan kayo ng mga ako sa totoo lang, kung ganito lang din ang rally, hindi na ako pupunta. Magmumukha lang tayong tanga dyan Pero nag-uusap na kami Nag-uusap kami. Kami nila Jay Guevara kanina. Sabi namin, puntahan natin to. Masyado tayong seryoso. Sa susunod na rally, punta tayo na meron naman tayong pagtawanan. Nang nakaka-relax tayo. 250 nag-traffic. Paligid at sa EDSA northbound. Habang nagpoprograma, biglang umulan. Pero hindi yan alintana ng mga nagprotesta. Biglang umulan. Pati langit kalawan nila. Demonyo kasi ito mga. Parang tanga lang. 32 million yung bumoto kay VP Sara. Mas mataas pa siya sa presidente. Alam nyo ba, sa history ng Pilipinas, si VP Sara ang pinakamataas ang boto sa history ng Pilipinas. Tapos patatanggal nyo si VP Sara, 250 kayo. Ay, VP Sara, hindi kasi andito yung poster, di nyo makikita. Andito yung poster ni VP Sara, kausapin ko lang sa bagya. VP Sara, hoy! Kawawa ka naman, pinagre-resign ka ng 250. Ang liderato ng Kamara na aksyonan na ang mga inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Anong petsa na? Dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pati Chinese New Year, pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Galawin na ang baso, panagutin na si Sara Duterte. Sino ba yun? Sino? Ito sino to? Ito yung si Sino to yung gumaganap na Yung gumagaya kay Brother Eli. Sino gumagaya kay Brother Eli Soriano? Sino naman to mga sino naman yung mga pinag-interview ninyo? Pambira. 32 million yung gigibayin nyo. Ito mga pinag-i-interview nyo. Aquino daw ito. Basura na yung Aquino Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. present sa programa. Kabilang siya sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa vice. Brad, anong tinitake mo? Nagtatanong lang ako kasi parang isang bulate na lang pipirma sa'yo. Ay, kumain ka naman ng bigas kasi sasabihin nila marami ka pang kakaining bigas. Again, para sa amin, guilty na guilty si VP Sara. Galit na galit si Brother Eli, Hindi si Brother Eli. Yung gumagaya kay Brad. Ano pangalan nun? Si
Basta nakalimutan ko. Pakilagay nyo nga dyan na maalala ko. Kiko Aquino D. Sino naman yan? Ayon yung house, sabihin nyo na tama yung pagpatay. Galit na galit Sabihin siya. nyo na tama yung pagnanay. Akala niya naman natatakot siyang si BP Sara sa kanya. May bilang ba yan? Galit na galit pa. Akala mo may bilang siya. Yung paglulustay ng pera ng bayan, please hear the impeachment now. Do your jobs. May hiwalay na rally din sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa Ginawa pang dalawa, kakaunti na nga kayo, naghiwalay pa. Para kayong mga loko-loko. Liwasang Bonifacio. Nung nagpunta kami nung rally na pinangungunahan ng INC, grabe. Dami talaga. Kahit saang anggulo mo tingnan, madami. Anong nangyari sa impeachment? Muna ng taong bayan ayaw sa Magnanakaw Network Alliance o tama na. Giit nila, huwag nang makialam si Pangulong Bongbong Ayan ang ayoko. Mamaya didiscuss natin yun. Marcos sa impeachment case. Hayaan daw na kumilos ang Kongreso. Sa Ayaw daw sa magnanakaw at wag na daw makialam si BBM. Ako, dyan ako, hindi ko sinasakyan yan. Tigil-tigilan nyo ako sa kakadrama nyo, ha? Hindi naniniwala yung mga matatalinong Duterte supporters na ayaw ni BBM ma-impeach si BP Sara. Na pinipigilan ni BBM ang impeachment ni BP Sara. Hindi totoo yun. Tigil-tigilan nyo, drama nyo. Hindi po bebenta yan sa Pilipino. Ha? Gusto ni BBM, iba man ang sinasabi niya, gusto ni BBM ma-impeach si BP Sara. Kung ayaw niya ma-impeach si BP Sara, dapat hindi niya pinalamon dyan sa buhaya sa Kongreso. Running mate niya si BP Sara, hinayaan niya, parang niya itinapon dyan sa mga buhaya dyan. Tigil-tigilan nyo yan. Tigil-tigilan nyo yung kadadrama ninyo. Na kunwari mabait si Marcos at tayo niya ma-impeach si BP Sara. Ang sabihin ninyo, ayaw na mga mambabata, suportahan yan kaya walang pumipirma. Yan ang totoo dyan. Kasi kung may pipirma na 103 or 1/3 out of 304 or 305 na mambabatas, 103 lang pumirma, aakyat na sa Senado ang impeachment. Ang problema ni isa wala atang pumipirma. Siguro yung Makabayan Black lang, yung Makabayaran Black. Diba? Kaya tigil-tigilan nyo kakadrama nyo. Wala kayong suporta. Bakit? Kasi mag-i-eleksyon. At sila mismo, alam nila ang lakas ng Duterte. Huwag na tayong maglokohan. Mga politiko kayo, alam nyo ibig kong sabihin. Ang masama nito, ginagawa nyo tanga mga Pilipino. So tigil-tigilan nyo yung kakadrama nyo na ayaw at pinipigilan ni BBM ng impeachment. impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, betrayal of public trust, ang isang common ground for impeachment. Inilatag din nila ang anilang matinding pang-aabuso sa discretionary powers ng bise sa paggasta ng higit 600 million pesos na confidential funds ng kanyang mga opisina. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, drama. pa kung may ika-4 na reklamo. Sagot naman ng ilang kongresista. Eto na. Eto si Gutierrez, one rider. Anong naitulong niyo sa riders? Ang ginagawa niyong trabaho ngayon ay banatan lang si BP Sara. Challenge talaga ang timing at kung may numero ba sa Senado. It's not just a matter of impeaching a certain official. It's also assuring a conviction in the Senate. Most of them will be focused campaigning, no? Sa kanya nanggaling. Di ba? Kakampi nyo yan. Sinisiraan niya ng Duterte, yung mama na yan. Pero umamin siya. Nakafocus sa kampanya. Alam nila ang lakas ng Duterte. In the coming days. So that would also be a challenge. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, walang-wala ang rally sa People Power Monument kumpara sa milyong dumalo sa peace rally sa Quirino Grande. Suplado talaga to si Atty. Panelo. Idiniin pa niya na walang binatbat yung rally ng mga nila Trillanes at sa mga Makabayaran Black.
Trillanes! Yung malabo ka na talaga maging relevant, Trillanes. Wala kang kaka-influensya eh. Ay nako, pero okay yan. Sige, diin mo pa, Panelo. Stand bilang suporta sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Eto, wag nating kakalimutan to. Araw-arawin natin to. Una, wag nating kakalimutan, singilin sila patungkol dun sa blind items. May dapat managot dyan at ang presidente dapat gumalaw patungkol dyan. Napaka-importante po niyan. Wag po nating papayagang iligaw ang issue. Pangalawa, ituloy natin ang panawagan sa drug test. Hindi si Attorney Vic lang ang sumisigaw niyan. Kailangan malaman ni Marcos na ito ay sigaw ng taong bayan. Hindi ni Attorney Vic. Kaya dapat siya magpa-hair follicle test. We need to know kung addict yung nagli-lead sa ating bansa. So tuloy natin. Ako po, doon sa mga sumusubaybay sa akin, hindi ko po tinantalan talaga yung drug test na yan. Because we deserve to know. We deserve a sober president. Kailangan natin ng malinis na presidente.